Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ng Nobyembre, ang approval rating ni Presidente Marcos sa 50% kan Setyembre. Sa survey, pigdeterminaran ang mga issue na may low approval ratings, asin ang pagpapababa sa pagpiyos, 13%, paglaban sa graphing corruption, may 16%, pagkaparangkaw sa sweldo, 19%, pagsimbag sa involuntary hunger, 20%, asin pagkrear ng trabaho, 23%. Mientras tanto, nagbawa man ng 3%. Ang trust rating ni Marcos sa 47% poon ugikan sa 50%. Naguro sa tulong major geographical groupings ang approval rating ka Presidente apor sa Luzon kung saan nagrahi ini halos sa 61% naging 65%. Ang mga pinakadarakulang pagbaba sa Mindanao pag-alis sa 26% naging 14%, dentas tantong 48% sa Bisaya na dati 52%. Sarong percentage man ang ibinaba sa National Capital Region, 51%. Sa socio-economic classes, naguros ang approval rating ni Marcos sa Class E. Respondents sa 35%, pag-alis sa 47%. Nagmarayman sa 4% sa Class ABC sa 39%, halos sa 35%. Apore kay Marcos, nakapag-resluman ng dakulang pagbaba sa trust as in approval rating, si Vice President Sara Duterte. Oras siya ito kung matugang 13 maganampasan alas 5 ni pagkaga. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Radyo Nacional, nakapag-restro ang Philippine Coast Guard ng 75,261 outbound passengers as in 82,528 inbound passengers sa kapos na pantalan sa enterong Pilipinas. Ngunya na huring weekend bago ang Pasko. Kaya nagbuktak sila ng 2,902 na frontline personnel sa 16 na PCG district para man mag-antabay sa bulos ka mga pasayro. Digdi, nakapag-inspeksyon sila ng 606 na vessels asin 609 motorbangkas. Ang Philippine Coast Guard ipinasiraro sa ilang district station as in substation sa heightened alert punpa ka Disyembre 20 madurar sundok Enero at 3 katayong kaning masimbagan kansa na mga tauhan ang paghali as in pagbabalik ang mga bakasyonista sa panahon kang holiday season. Para man sa anong mga concern, nakapunan ang Philippine Coast Guard na mag-contact sana sa saindang mga headquarters. Padagos ang circulation ka mga kwartang papel. Dayaon ang ladawan ka mga heroe. Ipinahay kang Bangko Sentral ng Pilipinas na mantenido sa sirkulasyon. Ang banknotes kung saan itinatampok ang mga bayani sa Pilipinas. Iyan matapos ipanawaskan BSP na ipananahaloy. Ang First Philippine Polymer Banknote Series kung saan mahiling ang mga bagong disenyo kang 50, 100 asin 500 pesos. Sa sarong pahayag, ipinahayag kang Bangko Sentral na nawa na nga may bagong ipinanawas na disenyo kang banknote na dahil manggararay pupundon ang sirkulasyon ka mga kwartang may naka-imprintang lalawgon ka mga heroe.
Patandaan sa sarong expose kan na nagtalikod na Biyernes, tinawando ni dating Senador Bam Aquino na dapat subot na magpaliwanag ang BSP sa naging desisyon kaning tanggalon sa banknotes ang ibahin ka mga bistadong Pilipino kabalian sa iyang tiyon na si dating Senador Ninoy Aquino asin dating Presidente Cory Aquino. Yan ang sinasabi ta, ngunyan, pagdawas ka na pulimer na mga bagong kwarta. Mayo ng tao sa kwarta, parehas kan tao mayong kwarta. Alas 5:16 oras yata ngunyan. Sumirekat sa lampas 20 bilyon pesos na kantidad ng illegal na droga. Nakumpiskar ka mga otoridad na pon Enero sundong Disyembre ngunyan na taon, sabi kang Philippine National Police. Sabi ni PNP Chief General Francisco Marbil, ngunyan na simana, 20.7 bilyon pesos ang nakumpiskar na droga pon Enero sundong Disyembre 15 sa piglansar na 46,821 anti-drug operations nationwide. Sinabi niyang 101% masalangkaw kumpara ka nagtalikod na 2023. Mientras tanto, may 57,129 man na personas ang inaresta. Kabali sa mga nakumpiskar na droga, ang shabu, marijuana, ecstasy, cocaine, asinman, juice. Ibinasurak ang Commission on Elections COMELEC ang petisyon na may katuyan i-diskwalipikar ang pigtutubudan child abuser na si Apollo Kibuloy sa pagdalagan sa May 2025 midterm elections. Sa 14 na desisyon kang COMELEC First Division, dahil nagtrayumpo ang petitioner na si Labor Leader Sani Batula na magtaon ng bastanteng ebidensya para kansilaron ang Certificate of Candidacy ka nakakulong na religious leader. Basado sa desisyon na piniluwas kang COMELEC ka nagtalikod na Disyembre 20, sinasabi na even if this commission, ang First Division, were to apply the rules on liberality and decide based on the merits of this petition. Ginibo man rason ni Batula na ang nominasyon ni Kibuloy kang partido ng manggagawa at magsasaka day tama, hulita day autorisadong ang pagperma kasi Certificate of Nomination and Acceptance o kuna. Nagdesisyon ng COMELEC na mayong material misrepresentation sa narom kang election laws. Napagraman ang kuna ka nakakulong na religious leader na si Kibuloy, binawi ka na talikod na Oktubre 21, asin piniling dumanagan bilang sarong independent senatorial candidate. Kakampi Network News. Kakampi Network News. At yan, mga tugang mga bareta alis sa mga pagriba sa luwas. Mayong ibang opsyon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kundi ibeto ang nagkaperang insertion o pork barrel fund sa Department of Public Works and Highways para maging legal ang 2025 General Appropriations Bill. Sigun kinating Senate President Franklin Drilon na naging chairman kang Senate Committee on Finance, balga sa konstitusyon kang Pilipinas na masalangkaw ang budget kang DPWH sa education kaya para masolusyonan ini. Kay puan ibeto ni Presidente Marcos ang ipinasalapit na 288 bilyon pesos na public works projects. Sigun saya, oras pinirmahan ang 2025 General Appropriations Act. Huwag di mag-realign si Presidente Marcos para maragdagan ng fundo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Department of Health o DepEd na sinima pang ahensya kang gobyerno na tinapiyasan sa Bicameral Conference Committee. Bawal man subot, mabukya sa subsidy ang PhilHealth uli sa irarom kang Universal Healthcare Act naka-earmark ang magaganansya kan syntax law para man sa implementasyon kang UHC sa PhilHealth. O ining syntax long iniyo, ini si dakulaon na kukuang koleksyon na buwis sa sigarilyo asin arak. Kaya na magparakontraon si mga parainom sa mga parasigarilyo. Taan nakukuadig di yung buwis, ipinapagibo ni mga ospital, asin mga medical equipment. Yan, duman sa mga parasigarilyo. Para pag kamo nagkahilang, may hospital ka mundo dumanan. Oras yato kunya matugang alas 5:20 ni pag-aga.
Mga bareta, halikod dyan sa mga pagliliban niyato sa luwas. Kakampi Network News. Network News. Mga barangay sa Siyudad Canaga, obligadong mag-designar ng firecracker zone. Report, halikim Maiko Garcia. Maiko. Inobligahan kan task force paputok na maglatag ng designated areas ang 27 barangays kan Siyudad Canaga kung saan pwede sanang magpaputok. Ngunyan pa sa ng Domingo kumpleto na ang firecracker zone ka mga barangay sa Naga. Nagigibuhon ang purutukan bago ang bagong taon. Minsan nga ni Aldaw kang Pasko, Iguatulos nagpapamati. Sigun kay Ernesto El Cabil. Officer kang CDRRM kang Siyudad Canaga initanganing marayo sa peligro ang publiko lalo na sa mga residentes. Ang kwalifikasyon sa pagiging firecracker zone dapat harayo sa residential areas asin mayo ning haraning lugar na pwede magkausa ning distroso arang sa nakang kasulo. Halimbawa na sa nasa Barangay Balatas na kung saan ang kada zona igwan ng firecracker zone. Human ang Concepcion Pequeña na igwan ng mga bakanteng lote, hararaning business establishment na pwedeng latagan ng designated area. Pon kunyanal daw nilalauman kan task force paputok na magbandilyo o kaya i-anunsyar kan mga barangay ang lugar na pwede sana magpuputok tanganing mainformaran ang mga residentes. Dagdag na bareta sa lado lokal, di po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sarong persona arestado sa drug bypass operation dyan sa Pasakaw, Camarines Sur. Report na yan, haliki Mike Gravito. Mike. Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sarong 44 anyos na padre de pamilya sa Baduan kan Pasakaw, Camarines Sur matapos na ini ang mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad sa report gikan sa PNP Pasakaw. Pasado alas 9:10 ni na matanga kan aldaw nin Sabado kan gibuhon kan mga operatiba kan Pasakaw Municipal Police Station ang bypass operation duman sa Barangay Karanan na unang bita naga Banuan. Sarong pulis ang nag-aktong pusher buyer asin matarimpong nakabakal sa suspect na pinagabistong si Jesse, 44 anyos may agom, residente kan Barangay Karanan sa Banuan kan Pasakaw, nin sarong pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance at pinagtutubudan shabu sa kantidad na 500 pesos. Kan magkaabutan na kan kwarta maging kan items, dumana ini pinagdakop kan mga nakastandby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan nasambit ng mister sa atubangan kan mga mandatory witnesses na bawi sa posisyon kan nasambit ng persona iyo ang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money asin ang sarong pidaso kan transparent plastic sachet na may laman pinagtutubudan shabu. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya itong batugang alas 5:24 din pag-aaga. Sa binabantayan na route din panahon para sa mga parantabi niya itong yan, Bandrido ka Bagyong Rumina, ansayang kusog, mientras nasa karagatan, napartigang Kalayan Island, asin Palawan. Sigun sa pag-asa, nailingan sentro kani, may 40 kilometros, north-northwest kan La Carlota City, Negros Occidental. Natala kanilang kusog na duros na 55 kilometros kada oras, asin pagrapadong sagod 70 kilometros kada oras. Nakabandera ang signal number 1 sa Kalayaan Islands, asin man sa Palawan. Makamati ba ni mga kusog na pag-alon sa partikan Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, asin Kalayaan Islands. Idapiso man kapag-asa ang mga parsira na ibitran ang anuman na paglayag sa sinampit na mga lugar. Pwede pa magkusog ang bagyo sa mga masunod na oras, mentras na ini dagos ng Maluya, Bangi, ning Lunis o Atyan. May update pa kayo na dyan mga tuga nga, ang tabianan. Expected ko niyan pong simana kung saan selebrasyon kang Pasko ang bagsak ang uran pigilauman. Mientras tanto, fully book ang gabos ng biyahis o mga biyahe, Padait, Naga, Legazpi, Sorsogon, Matnog, Katarman, Ormoc, Tacloban sa mga usabas terminal sa Pasay, EDSA, apon Disyembre 21, sundong Disyembre 29. Mientras tanto,
Sa sarupang bus terminal sa Buendia sa Pasay City, fully booked naman ang gabos na biyaheng pasiring Visayas, Bicol, Sindait, Camarines Norte, sundong Disyembre 20. Panuman ang mga pasayeros kan mga pasayeros sa mga bus terminals, pati ang mga waiting area ka mga pasayero naghahanap kan sa ilang biyahe. Mientras tanto, sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, sumirikat sa 61,069. Ang mga nagdadagsang pasayro, poon pagka-aga. Grabe ang sakripisyo ko niya na, bako lang sa halabang biyahe, kundi pati paghalat nin available na mga bus duman sa PITX. Paharaluya na intero. Kaya kung masara ka mong marina katuyon na magparabriyahe, maubos na ng oras nito sa tinampo. Alas 5:26 oras siya itong ganyan. Mientras tanto, sa iba pa nitales ka mga bareta, apat ang gadan matapos magtama ang ambulance helicopter sa asalwas ng Pilipinas. Lampas 400,000 na mga tiyos na pamilya na ibinali sa listahan kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace kan Department of Social Welfare and Development matapos makalusot sa validation. Sigun sa DSWD, ang 400,000 na benepisyaryo iribay sa mga nakagraduar na sa programa. Napagaraban sa DSWD na igwang 1,184,768 na pamilya ang kaipuan i-validate na kaning makabali sa programa. Siraram ka nasabit ng programa, ang mga beneficiaryo kaipuan magsunod sa mga kondisyones, arog kang pagpapaeskwela sa mga haki, asin medical check-up sa mga barangay. Sa laog ng 7 taon, mag-resibi ang pamilya ng bulanan na 750 pesos na subsidy, 600 pesos na rice subsidy, 300 pesos sa nag-ieskwelang aki, sa elementarya asin 700 pesos sa good senior high school. Nasusunod daw yan. O baka panghulog yan sa motor na pigahabal-habal. Gadan ang burat na empleyado duman sa Kananga Leyte matapos subot na sapakon kansayang kaibanan sa trabaho. Napigmakulgan sa nang pukawan kasugman Domingo. Sigun sa report, papuli na kota gikan sa Christmas party ang burat na biktima kan mailing niya ang nagtuturog na suspek sa gymnasium. Pigdulo kang biktima ang suspek tangaling pukawan asin kan madog sumot na may ibang sinasabi sinuntok ini. Alagad nagtubang ang suspek asin nasuntok man ang biktima matapos maalimpungatan. Tinamaan sa panga ang biktima, natumba asin dagos ng nabungaw. Inilakan siya sa ospital, alagad naganan manggiraray. Sigun sa mga otoridad, mayo sumut motibo sa paggaganan sa suspek sa ginibong pagganan ka suspek sa biktima, kundi nagkabalosan sa naman sumut siniman na ampang ang suspek sa kasong homicide. Dagos na pinapusog ang Office of the Ombudsman ang kasuguan kaning nagtatanggal sa serbisyo kidating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Director Dimos Tines Iskoto huli sumot sa irregularidad sa pag-award kan 2 billion pesos na kontrata para sa Vessel Monitoring System Project kan 2018. Erot naman na kinasuwang kang Ombudsman si Da Iskoto, dating Agriculture Undersecretary asin BIFAR National Director Eduardo Gunguna, asin British National na si Simon Tucker, nahampang ang tulo sa duwang counts ni pagbalga sa Section 3 ka Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Crop Practices Act, asin pigsarong bilang ning pagbalga sa Section 3 kang kaparehas na ley. Sa 8 painang joint order na pirmado ni Ombudsman Samuel Martires, ibinasura ang motion para sa liwat na pag-adal kan kaso ni Iskoto kaya mantenido. Ang nasabit na resolusyon asin desisyong kalatrikod na Pebrero 5 taon 2024. Sigun sa Ombudsman, importante ang ginampanan na papel ni Iskoto. Nakula man o salit sa pagpapautob kang planong nagresulta sa pag-award kang kontrata sa United Kingdom-based Marine System Solution Limited. Tinanggal si Iskoto matapos mapatunayang guilty sa grave misconduct,
Huli kini, ibinugtak ni Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel Jr. si Isidro Bilayo Jr. bilang officer in charge ng BIFAR. Nagugat ini sa papeles koto bilang chair ng BIFAR Bids and Awards Committee kung saan nagluwas ang mga irregularidad asing kawaran pagkonsiderar sa interes ng publiko. Serarom kalidrato ni Skoto bilang back chairman na inuhul ang kontrata sa SRT UK para sa Integrated Marine Environment Monitoring System Project Phase 1 o PELO Project. Katayuan kang PELO Project na protehiran ang mga rekursos naturales asin labanan ng illegal na pagsira sa exclusive economic zone kan nasyon gamit ang VMS para man sa mga komersyal na sasakyang pandagat na may gamat ng lampas sa 30 gross tons. Pati ang proyekto o parte kang proyekto ang pagbakal ng transmitters asin trans-receivers. Ang proyekto dapat punduan ng 1.6 billion pesos sa utang halis sa French government siriman kan 2017. Kamanggan ang SRT France subsidiary kang SRT UK sa bidding. Ini nadiskwalipikar huliman sa pagiging British-owned na singkawaran manufacturing facilities sa nasyon kang France. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. Alas 5:32 na rin po ng pagkaaga. At mga bareta sa Kakampi Network News, paparagos at yan. Mga bareta na sinupunan ang tabayaran live sa tuyang mga kakamping radyo ngunyan pong aldaw na Lunes, 23 ka na Enero, excited. 23 ka Desyembre taong 2024. Kumain kita sa kalendaryo, lampas anong aldaw na lang Pasko na. Babalik kita dyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto mga tugang, nagsangatan ng show cause orders ang Land Transportation Office sa 24 mga truck owners na yuan nagbiyahe sa nagbiyahe na may mga worn out tires. Sigun kay LTO Chief Vigor Mendoza III, napaganaman kasi ng mga enforcers ang paragos na magbiyahe ka mga trucks sa rarom kan mga operators na inigamit ang mga worn out tires na yuan istriktong ipinagabawal sa lay o hindi sa mga grabe ng gasgas na mga rueda. Inidraman kadaging mandato kang LTO sa mga rehistradong truck owners na rason ansay na mga truck sa ahensya para sa sarong roadworthiness inspection na yuan istriktong ipinagabawal man kang LTO. Mientras tanto huli kini, inuobligar ang mga operators na magsubitir ng sarong written as notarized na paliwanag kung taano dahil sila dapat makastigo sa kaso na nasa ilalim kang pagbalka sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Paliwanag pa ni Mendoza sa rosaraba rin sa mga lakdang na ipinapakutog ng LTO para mas salbadong pagbiyahe sa mga tinampo para sa mga motorista asin man sa mga commuters. Katuyuan ka Department of Education, Padraman Social Welfare and Development na matukduan ana sa 207,000 na estudyante sa pagbabasa sa ilalim kan Tara Basa Program sa 2025. Ang programa opisyal ng piglansar karagtalikod na Marso kung saan mapadara di mga college student para mag-asistir sa first as and second grade public school student na nilipisilan na magbasa. Bilang karibay, 20 tutoring sessions. Ang mga college students sa programa ang makakaresibi ng work experience asing cash basado sa regional minimum wage. Sa payag kan DSWD, nakinabang nasa 120,359 college students asin elementary learners kan Tara Basa alis sa Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao asin Soxargin gunya na 2024. Kabaliman sa programa ang nanay-tatay learning sessions na nag-training sa mga magurang na suportaran ang edukasyon kasi ng mga aki. Ipinahay kan DepEd na mga katabang ini sa programa kan DSWD sa pag-asistir sa logistics
pagdeterminar ka mga benepisyaryo as in capacity building kabali ang Ateneo Center for Educational Development. Sabi kan DSWD, ang DepEd ang responsable sa pagpili ka mga benepisyaryo basado sa National Assessment on Reading Comprehension as in pagmatch kang estudyante sa sada mga tutor. Para man sa DSWD, sindaan mamamayo sa formulation kang programa pagkataon ng technical assistance sa pagkukunin capacity building as in payout activities as in pagdisenyo kang social as in behavior change communication materials para sa inisyatibo. Isinapurmal kan duwang departamento ang silang partnership sa pagiban kan Memorandum of Agreement na pinirmahan karakterikon na Biyernes sa DepEd Central Office duman sa Pasig City. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:45 oras yata ngudan. Nagpayag si Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia na baging talamak ang praktis kang vote buying sa mabot na eleksyon sa 2025 na kay pura bantayan. Sa nahiling kang Comelec, posibleng day mag-agi sa mga payment platform ang sinambit ng aktibidad ulit aram kan mga nagbabakaling boto na binabantayan ini kay pinauman ang mas personal na pagkataon ng bayad karibay kan pagboto. Takani banabanan ang barkalan ng boto sa libapang pagbalga sa mga patakaran kang eleksyon. May paghahandaan Comelec sa pagiban kang pagkasundo sa National Bureau of Investigation. Na iparinaloy sa Memorandum of Agreement ang pinirmahan sa pagkuntaran kang Comelec as NBI sa pagin ni Director Retired Judge Jaime Santiago para mabantayan ang eleksyon sa 2025. Di man ilalantad kang NBI ang sa mga lakdang para sa igibo na pagbabantay, sabi ni Santiago. Sa iba pa mga baretang dyato ko sa Radyo Nasyonal, nagsagat naman ng resolusyon si OFW Party List Representative Marisa Magsino taganing Hagadon. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tawanan ng presidential pardon si Mary Jane Veloso na ibinalyo na sa pangataban kang Pilipinas matapos ang halos 14 taon na pagkakapreso duman sa nasyong kang Indonesia. Si Veloso inarestar kan Abril taon 2010 may koneksyon sa pagpurbar na magpanusot ning 2.6 na kilo ning heroin na itirago sa sayang duwang maleta. Siya nakastigo ng kagadanan. Ipinahig ni Veloso na siya linoko kan sayang kinakapatid na si Maria Cristina Sergio, si tagabuhi niya, na nagkumbinsir sa iya na magtrabaho sa Indonesia matapos matanggal sa linalaugan sa Malaysia asin ipinadara sa iya ang baleta kung saan nakatago ang heroin. Siya isasalang kuta na sa bitayan kan 2015 alagad natawalan ng reprieve para man makapagtestigo laban kay Sergio. Kasaruan ka rin si Julius Lacanilao asin Africa National na labis na sa pangalan na AICA. Si Veloso na ibalik sa Pilipinas matapos na papusugon kang gobyerno kan Indonesia ang bagong polisiya kani na nagtutugot na ibalyo ang kusturya kan sarong nakastigon dayuan sa rasyon kung saan ini naghali. Sa naram kang kasunduan, tatawaran ng diskresyon ang presidente kang Pilipinas kung tatawan si Veloso ng pardon o dai oras nakakuha ini o nakakulong ini sa Pilipinas. Si Veloso nakabalik sa Pilipinas kan Disyembre 18 asin ikulong sa Correctional Institute for Women duman sa Mandaluyong City. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugang piglino ni Senate President Francis Escudero na bakong katuyuan kang right-sizing bill na magbawas ni mga empleyado sa mga ahensya kang gobyerno. Sa sayang sponsorship bill o sponsorship sa Senate Bill number 890, tinawandong kang Senate President ng katuyuan kang Proposed Lane. May angat ang kalidad kang itinatong serbisyo kan mga ahensya. Dagdag niya pa, katuyuan bang kanlay na maibugtak ang magkakarigong tao sa nababagay na posisyon para man sa pangaipo ka na manuang Pilipino. Ibinahing ni Escudero, dahil sa sakupon kang itinutulod na lay ang Armed Forces of the Philippines sa sinibapang uniform personnel, pagi ang mga empleyado sa sektor kan edukasyon, kongreso, Korte Suprema, Constitutional Commissions, at mga lokal na gobyerno. Ini ang Kakampi Network News. Network News.
Oras ko niya matugang alas 5:49 ng pagkaga, balikan tayo mga bareta hari sa luwas, basurang na mahakot kang SWMO. Ngunit na hari decision, posibleng magdoble. Bareta hari kay Mike Garcia. Nag-abot sa 120 toneladas din basura ang nahakot mo niyan. Solid Waste Management Office kan Siyudad Canaga na mas dakol kumpara ka nakaging taon. Ang datos nini, mas madagdag pa da mantang paparanian Paskosin bagong taon. Susog kay Engineer Joel Martin, pumayo kang SWMO nakadeploy. Ang sa mga truck, arani sa mga simbahan, patio, as in business establishments, o business centers para madali ang paghakot ng mga basura. Ang man, sa tinututukan ninda iyon mga mayor na tinampukan syudad, dangan ng mga plaza na pinapahingaluan asin pinagtitipunan. Ulit adakol ng basura na hahakuton na dagdag naman. Nin personayang SWMO, tanganing matutukan ang garbage collection problem. Bakulang parakot ang dinagdagan, kundi personahe ang arog ka mga parasigid. Sa forecast man ni na Martin, posibleng magdoble ang daily collection ng basura habang paparani ang Pasko asin bagong taon. Asahan ko ang basura tangon yan mas nakuya. Parani po ang Pasko, parani po ang New Year, nagdadako naman po ang basura. Ang dati pong 120 tons per day. Ang pag-ihiling po baka madagdagan as we go near the Christmas season, si Christmas Day. Parte ang kamakapahay ni Engineer Joel Martin pumayok ng Solid Waste Management Office. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Posi SMG, Sir Michael Garcia, report. Kakampi Network News. Network News. Rider ni motorsiklo na akuadan nin pigtusubudan illegal na droga kang inibagdulag sa Oplan Sitakan PNP Duban Saragay Camarines Sur. Baretang yan, haliki Mike Rabito. Sa Karsel kan Ragay Municipal Police Station, dagos na nagahapihap nin malipot na rehas. Ang saroga 25 anyos na soltero na nadakop kan mga otoridad kan ang mga ini ang magkondusir ning Oplan Sita asin sinda ang dulugan kan nasambit ng sospek asin dumadako anan pa ini ni pinagtutubudan Shabu. Sa report gikan sa PNP Ragay pasado 1:30 nin hapon kan aldaw nin Sabado mantang nagkukondusir kan sa indang Oplan Sita ang magakabuhan kang Ragay Municipal Police Station sa kalabaan kan Andaya Highway sa akop kan Ipsimyon duman sa baduaan kan Ragay sarong motorsiklo ang pinagpara kan mga otoridad na pinagmamaneho kan sarong Ariel presidente kan Port Junction dyan sa banuaan kang Ragay Camarines Sur alagad imbis na magapundo ang nasambit na nga motorsiklo ang rider kani ang tulos na nagadulag kung kaya duman siya pinaglapag kan mga otoridad ang nasambit na nga suspitsado ang tulos man na corner kan mga kapulisan na yaon na sa lugar kan ini ana makapkapana kan mga otoridad o parahon kan mga otoridad na hiling sa iyang posisyon iyong sarong pidaso kana transparent plastic shay na may laman pinagtutubdan Shabu mantang ini ang nakasuksok sa iyang habayan sa irarom kana sa iyang sursulot na short ang nasambit na persona matapos na mahiling kan mga otoridad ang sa iyang daradarang parapernalya ang tulos nagapod nin duwang mga barangay gawad kung sa induman nagkondusir ni na pagrekesa sa lawas kan nasambit na persona nabawi sa posisyon kang rider iyon sarong pidaso kan heat seal transparent plastic shay na pinagtutubudan na Shabu asin ang sarong pidaso kang lighter na pinagamit bilang drug parapernalya ang nasambit ng persona ang pinag-isyuhan ni temporary operators permit ninhuli naman sa pagdulag kaini sa Oplan Sita na pinag-kukondusir kan mga otoridad asin sasangatan pa ni na kaso sa paglapas kang Republic Act 9165 ninhuli naman sa nahiling na Shabu na nasa iyang posisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang 7 minutos antes mag-alas 6 ng pag-aaga. Balikan tayo ba pang detalles ka mga mareta ko dyan sa Radyo Nasyonal. Plano kang Kamara de Representantes na irekomendar na suspindiron sa laog ding sarong taon ang pagbabayad ka mga biyembro kang PhilHealth ning premium contributions. Ipinahagi ni House Speaker Ferdinand Bartolo Valdez sa tao kang pagbusisi kan Kamara sa kamugtakan pinansyal asin pamahala sa pundo kang PhilHealth. Sigong Kiro Valdez, itutulog ng Kamara ang 1-year suspension ng pagbabayad kang premium payment sa mga biyembro kang PhilHealth kung maluwa sa pagdangoga na pusog ang sitwasyon kan pinansyal kani.
Piglino man ni Robaldes na ang pagsirip sa pamahala sa Pundo kang Pilet, bakong katuyuan na maghanap nin babasulon. Tinawandong pa kani, ansa ng katuyuan tanganing makapaglatag ng pinaka-epektibong solusyon na masiguro na ang kada piso sa budget kang Pilet magagamit sa benepisyo ka mga miyembros kaini. Kinarampag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang Department of Trade and Industry na siguruhon bayong mga abuso sa panahon ning Pasko urog na sa pagkapalangkaw sa presyo ka mga paninda para sa Noche Buena. Sigun ki Pimentel, na dapat aprobitsaran ka mga negosyante ang selebrasyon kang Pasko para magpalangkaw ng presyo sa mga produkto arog kan keso, macaroni, spaghetti sauce, fruit cocktails, all-purpose cream, hamon asin iba pang Noche Buena. Paniwaragan Minority Leader, ang Pasko panahon nin pagkamerinutan asin pagtitinautan. Dapat masiguro na daini maging panahon ning pangabuso asin pang-aprobitsar. Sigun saya, importante na mamantinir ang patas na presyo ka mga mayor na markalon para sa kabus na Pilipino o rugna sa mga nagtitirios. Dapat man istriktong mabantayan kan DTI asin maaksyonan ng mga kumpanyang imbulto sa price manipulation. Dagdag pa ka senador, dahil dapat makalusot ang mga tindahan nagtatago ng stocks o nagsisingil ng sobra para sa na magdelensya ning grabe sa panahon ng Kapaskuhan. Pinapaginumpaman ka senador ang mga tindero na sundon ang suggested retail price na pinatalaan kan Department of Trade and Industry asin mga lay sa proteksyon ka mga konsumidor. Sa ibong kani, inaalok pa man ka senador ang publiko na day magduwa-duwang isumbong sa autoridad ang mga kumpanya o negosyanteng naglalangkaw ng presyo para sa Noche Buena products. Lumang tugtugin na niyong pangapunan na ini na dapat aksyonan kan DTI. Mayo man. Tinginaw man madagsa sa Nino Aquino International Airport na iya ang lampas sa 2.2 milyon na mga pasayeros kunya na holiday season, sabi kan New na iya Infra Corporation. Sa payag kan NNIC, sinabi kaning 2,296 milyon na pasayeros ang biginauman poong Disyembre 20, taon 2024, sunong Enero 3, taon 2025, nakatampad kan 10.95% na paglangkaw kumpara sa kaparehong panahon karagtalikod na taon. Sa bilang ng mga pasayeros, as in flights, projected na masubra sa pasayeros durante kan undas asing kaparehong panahon kan 2023. Ipinahayag pa kan NNIC, naghahanda naman ang mga aeroporto sa pagdagsa ng mga pasayeros sa airport terminals, pagpapatob sa mga lakdang, aron kang pagkapalangkaw ka mga personahis para sa operasyon kan terminal. Nagipag-order naman ang NIIC sa Manila International Airport Authority, Department of Transportation, Philippine National Police Aviation Security Group, Metropolitan Manila Development Authority, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, at Bureau of Quarantine. Mientras tanto, inabisuhan man ang mga pasayeros na sundo ng mga baggage instruction as in restriction para sa marikas na security screening. Oras siya ito kunya matugan, 3 minutos sa lagan, 3 magabutang oras na alas 6 ng pagkaaga. Sa iba pang details ka mga baretan dyan tungon yan, barita pa magandang Senado Nasyonal, pinapaginumduman ka National Meat Inspection Service, NMIS, ang publiko na baging marikay. Asin mapagbusisi na maray sa mga binabakal na karne, kambaka asin urig, na ihanda ang na holiday season. Sabi kang MNIS, kadako na mga mahanda nin manabaybang putay, kambaka asin urig, unya na Pasko kaya kay Puan, salbado ang mga ini, gikan sa anuman na helang. Sa nagsaka mga parabakal sa merkado, posibleng kadako ang supply kan karning urig ang ipabakal. Sabi kang ahensya, dapat ikonsiderar ang halangkaw na sukulan kang kaligtasan na singkalidad sa pagbakal nin karne. Kay puan makalusot sa inspeksyon ang karne tagani masiguro na salbado sa human consumption. Dapat man maaraman ka mga parabakal kung hali ini sa sarong accredited meat establishment kang NMIS. Importante ba ang tabang hygienic handling tangani maiwasan ang kontaminasyon. Halimbawa gani,
ang paglunad sa mga accredited na vehicle tanganing mamantilir ang tamang temperatura asin man na seguridad. Abiso pa kang ahensya, sigurong salbado, presko asin mayo mga nakakadanyos na pathogen ang karne na iluluwag ngunya na kapaskuhan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa mga ultimo balita niya tungkol sa lado nasyonal, pig-alerta o inalerto kan Office of the Civil Defense sa mga local government units sa Ilocos Region, Cagayan Valley and Central Luzon na ihandaan sa mga earthquake as in tsunami evacuation plan, daraman kan sunod-sunod na linog na nangyari sa kadagatan o undersea quake harani sa Ilocos Sur, karakteriko ng mga aldaw. Sigun kay OC Chief Undersecretary Ariel de Pomoceno, nagristro ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology PBOX ng 49 linog pon Disyembre 17 sunong 20 harani sa Santa Catalina, Ilocos Sur kung saan na-record ang magnitude 5.0 na pinakamakusog na paglinog kan Disyembre 19. Kinukonsiderar ang mga linog na epekto ka aktibong pagirukan Manila Trench sarong hararom na bangin sa seafloor na maduduparan sa suldo para partikan Luzon. Inaalok man ni Pomoceno mga lokal na gobyerno, siguruhon may nakalatag sindang mga lakdang na pwedeng gibuon sa loob ng 20 minutos kung may pagbabanta ng tsunami. Nagpanawas naman ng memorandum ang National Disaster Risk Reduction Management Council na nagsusugo sa mga OCD Regional Office 1, 2, asin 3 na magkurusin ng mga lakdang bilang preparasyon laban sa tsunami. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya itong matugang 1 minuto na makalampas ang alas 6 ng pag-aga. Ipinapabasura. Kampayan muna ang House Bill number 755 na nagpapanaba kang landless period para sa mga dayuhan na investors. Ninpon 70, ginibo ng 99 taon huli sa sumutiling hayagan na pagbaliwala sa kapakanan ng mga Pilipinong parauma, obreros, as mga katutubo as inibaba. Sigun sa bayan muna ang House Bill number 755 na pinapusog sa Kamara, sarong banta sa mga Pilipinong parauma, reforma sa agrikultura asin baging sa daga, na pigmana ka mga pamilya sa sada mga ninuno. Katakot kayan, ipinahayag ni bayan muna Congressman Eufemia Culyamat na kabali sa mga maapiktaran ang mga benepisyaryo sa agrarian reform na kaipuan at amanon ulit na nakadepende digdi ang seguridad kang pagkakan sa Pilipinas asing kabuhayan kan mga parauma. Matandaan bago mag-recess ang sesyong kang Kamara kan nagdalikod na simana, ipinasar sa huri asin ikatulong pagbasa ang sinambit ng propwestong ley. Bino ka suporta kan National Press Club sa pagkapunan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na nag-aalok sa Senado na magsakat ng propwesto tangaling matanggal na ang media sa mga testigo sa mga drug-related cases bilang parte kang inventory team. Sigun kay NPC President Lionel Abasola, napapanahon ng maamindaran na nasabit ng lay ulit nabubugtak sa peligro ang hatod sa mga media personalities o personnel siriban sa darang hasil kani sa sainda sa pagkatindir sa mga pagnangong ay tama daw yan. Nagirumduman ko kung si Tex Agor kan aktibo sa pagtistigo sa mga anti-illegal drug operation. Mayong oras na pinipili. Hapiton kang pulis, maoperar. Pagkaaga naman, mapakorte, may sumpina para mag-attender ng hearing. Maala anong nangyari kay Tex. Inarataki. Sabi ni NPC President, napapanahon ini para mga amindran, hulita nabubugtak sa peligro ang buhay ka mga miyembros kan media. Siniguro man ni Abasola na pigdiskutir naman kang NPC as iba pang stakeholders ang nasabit ang isyo sa sarang consultative meeting sa Presidential Task Force on Media Security. Mientras tanto, nagpahayag man si Congressman Erwin Tulfo ng pasalamat sa NPC huli sa saindang suporta as sinabing huli sa suporta ninda sa sayang pagapudan na dai na ibali o gibon testigo ang mga taga-media sa operasyon kan droga uliman sa namimiligro ang buhay na dati niya man mga pagriba sa hanap buhay. Matandaan, dawarangan aprobado kang Kamara
ang pagabintar sa Section 21 ka Republic Act 9165 mayo man na isasangat na siring na propuesto duman sa Senado. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras na ngunya mga tugang. Alas 6:04 ng pag-aaga na. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, babalik at yan. Ipaparagos niya ito ang pagkatulog ng mga bareta. Kaibanan tara mga Kakamping Radyo. Ang mga kaibanan tangon yan, ang KM Kakampi Partido, asin man ang PBS FM. Dahil mga kaibanan si Bere de Sena, may importanteng lakaw, pero panagos sila ang tabayaran sa 99.9 WEB FM. Diyan po sa Rinconada area. Iyan, sasamoy ang pagbabalik at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Abraham Cortez Jr., acting head chief of police sa Ginibong Manan Charlie Operation, kanakalis sa Disyembre 20 taon na presente, na may warrant of arrest sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1866 Illegal Precision Manufacture, Acquisition of Firearms and Ammunitions, amended by Republic Act 8294 as in Republic Act 9516, na ipinaluwas ni Honorable Rene de la Cruz, acting presiding judge sa RTC Branch 63 Calabanga, Camarines Sur, na may pitsang Agosto 20 taon na 2024. Asin mayan na pinag-rekomendar na piyansa ang nagkatituloy ng Municipal Police Station, panagos ang pangapudan sa publiko na suportaran ang mas pinakangkad na pagsasugpo sa mga nagigibunin na illegal asin mga krimen. Pinasalamatan man ang mga namamanuan ninahuli sa mga informasyon na ipinaabot sa indang ipatura tanganing mamantiner ang katanungan sa maging salbado ang mga namamanuan. Para sa Kakampi Network News, Dad Saprado, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:18 oras yata kunyan. Balikan ta si Nilo sa mga bareta dyan sa KM Kakampi Partido. Nilo, go ahead. Arestado kan mga otoridad sa Banuan ni Lagunay, Camarines Sur sa 45 anyos na lalaki na nag-aatubang ulahampang ninduwang kasong qualified theft. Sa pinaluwas na report yan PNP Lagunoy, ginibuan pag-aresto sa suspitsado kanakaaging aldaw mga poko mas o menos alas 9:40 din pagkapanggi sa Barangay Salvacion, Daraga, Albay. Bit-bit ang mandamiento de aresto kan pinagsalong puwersa kan Lagunoy Municipal Police Station o sinman kag Naga City Police Office sa pamamayo ni Police Major Michael Vincent Fortunado o IC Chief of Police kan Lagunoy Municipal Police Station. Ang sinambitang suspitsado, Piga Bistuman Salyas na Bert, 45 anyos, soltero asin construction worker asin man nag-aatubang ninduwang kasong basa alagad ang warrant of arrest ang pinagapaluwas kan Regional Trial Court Branch 56 sa Banuan ni Limanan, Camarines Sur, mantang pigatugutan man na magbayad nin piyansang kantidad 70,000 pesos para man sa duwang kaso, asin man iyan para sa sayang temporaryong libertad sa presente padagos pa man dining nakakulong sa custodial facility kan sinambitang ipatura, mantang binagahalat man ang ipapaluwas na commitment order kang korte kung sa jail facility ini ikukulong. Mientras tanto, katakot kini pinasalamatan man kay mga otoridad sa Banuan ni Lagunoy ang said na magkahimanwa sa padagos na pagpapaabot din mga reports sa sinman sumbong sa mga otoridad. Puro na kung may mga namamalisyahan sindang mga bago sinman na makadudang hiro-hiro ni na personalidad sa saindang kapalibutan. Dagdag ng bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Loriana Marinaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras yata ko yung matugang alas 6:20 ng pag-aga. Pag-ari naman sa partido, di kita sa Naga, aramo niya ito mga bareta ang tinipon kan BBS FM 91.9. Kaya baranta sa mga bareta sa BBS FM, si Oka Esmenda. Oka. Salamat, Tabi. Salamat, Tabi, Kakamping June. Sa pangaran ni Junel Cuba, o yan mga pareta ngunya na aldaw halig di sa PBS 91.9 PBS FM. Sa mga pareta ngunya na pagkaga sa pinahayag ni Regional Director Andison Regional Director ka na PNP na importante sa iya na media
na iyoan naging katuwang sa anuman na mga impormasyon asin mayumpayad na itinatao ang PNP sa pagdiseminar kan impormasyon. Kaya pinag-ahagad kay ni sa sayang mga tauhan, partikular na ang mga chief of police, provincial director, city director, na maging mapag-matsyag asin maging mapag-ayuda sa mga impormasyon na kinakaipuhan kan media. Ning hulita iyo ini an parte kan media na inaitataw ninda ang mga impormasyon na day nagbabayad asin nakakatabang sa pagdiseminar kang impormasyon sa publiko. Yan sa panahon ta halos nasa media ang focus sa tuyang tao. Nag-aasa sinda sa informasyon sa mga pangyayari sa palibot halik po sa ilo. So, ini ang partnership ta na mo yatang i-develop, mo yatang parambungon kumbaga sa tinanong na padagos kitang mag-service sa bayan sa paagikan sa kanya-kanya tang profesyon sa kanya-kanyang linya sa tuyang hanap buhay sa tuyang pigsiservisyohan na region. So, hali sa bilog na Team Kasarug Caps, although ako kami lang ni Rama Malungang Anion, ang sa muyang siksik liglig at umaapaw na pasasalamat sa inyong mga kapatid sa media, sa inyong patuloy na pagtaguyod, sa inyong patuloy na pagtulong sa PNP na may paabot namin ang aming serbisyo, may padama, may pakita sa kanila ng kanilang mga alagad ng batas ay sadyang nagtatrabaho ng sincero at nagbibigay ng kalidad na serbisyo sa ating mga mamamayan. Wala po kaming parte yan ka naging pahayag ni Regional Director Dizon na PNP Regional Director kan PNP sa Bicol Region na kung saan ang media subot ang importanteng maray sa indang hipatura ning hulita sindaan nagtatrabaho para sa PNP na mayong kabayadan. Kung kaya inaapodan kay ni ang gabos na mga hipaturakan PNP na anuman na ako na impormasyon na kayo nakakaipuhan kang media, importante maitao sa saindaan mga impormasyon. Sa iba pang detalikan mga pareta gunya na pagkaaga sa PNP Pamankiraray, pinagkumpirmara ni Regional Director Dizon na dahil siya nakakaturog nin tultul ning huli sa problema kan traffic sa may parting Anday Highway. Halos oras-oras sa minuto sa iyang pinagkahapot ang kamugtakan kan traffic sa nasampitan ng lugar. Inining huli sa importanteng mabantayan subot an seguridad sa nasampitan ng lugar. Sigun pa Kidison, sa iyang pagkaturog halos perang minuto na lang ning huli sa pag may nag-message subot sa iya na dahil na naghihiroan mga sasakyan. Inaapodan niya ang mga concern na tao na dapat na mapaaram ang kamugtakan sa iyang lugar kung kaya ang sa iya subot na ang pagturog sa mga panahon ini kakadikit na lang ning huli sa dahil siya nakakanultul sa pag-monitor sa nasampitan ng problema sa Kalabaan kat Andaya Highway. Sa iba pang detalikon mga baratali sa itong mga pag-iriba sa luwas, it's IPH pre-testing padagos na ginigibo sa Naga City Hygiene Clinic. Detalye Poyet Paderes. Sa katuyuan na masiguro na palusog asin mayong hilangan iaaki kan mga ila ang sa ilang pinagbabados na ili nag-uutok ang City Hygiene Clinic sa pagsalibuling awareness program sa mga barangay Kalnaga na dakol ang record na bados. Sigun kay Grace Kibara, pumayukan clinic pinakauring na dumanin nila ang barangay Bagubayan Sur, Kalnakaaging Aldaw na may numerong lugintang bados base sa record kal City Health Office. Dakol dakulang pasalamat ban nila sa kooperasyon kal mga ina
Kung sabihin, bako lang ang saldin da pag-iisip bagin ang mga umboy sa indang tulak na maulakitan ka anong mahilam, mahalik sa inda, aron kan HIV AIDS, dadako mo yan sa siyudad Canaga. Iyan ang balita, maski nga ni katok ang ungos, bulit paliris. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa ang ditalikan mga pareta, kuya na amay na pagkaga, pulos kang traffic sa Camarines Sur, padagos na pinagpapakarhay sa paghingua, kan pinagasarong mga ahensya. Detalye, Daryl Banyas. Padagos na ang pagmaray kan sitwasyon sa trapiko sa northbound at in southbound na rota, alami sa Tapi-Lupi, Camarines Sur, sa balyukan mga problema. Sa rota ka northbound, ginagamit ang Tapi-Lupi bilang holding area kan mga bihikulo kung saan matinir ang traffic management scheme na 30 minutos na pag-abante at 30 minutos na pagpundo. Bilang simbag sa kagadahan ka na Department of Public Works and Highways, binagdagan ini 30 minutos tawarig na maparikas ang rehabilitasyon asin na pagtrabaho kan mga naroot na parte kan tinampo. Mientras tanto, mas magabat ang bulo sa rotang southbound, dinuliman sa pagdagsak na kan mga biyahero. Masingani kadaklan sa mga naraot na parte, napakarahay na tangarig na maagihan na ang duwang linya, mantang ang sarong seksyon mantinidong nasa lindong pa, kan konstruksyon. Ang pagmaray kan sitwasyon, resulta ini, kan pinagsarong paghinguwa kan DPWH, Philippine National Police, lokal na gobyerno, asin man kan Land Transportation Office, tangarig na mapangatan ang magabat asin man gurbot na bulos kan trapiko. Padagos pa ang koordinasyon kan mga ahensya, tawarig na masiguro ang tultul na biyahe, kan publiko man taong nagdadahadang na ang Pasko asin man bagong taon. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang ditalikan mga pareta, ngunyan na amay na pagkaga, pinagsiguro ka na PNP na dawa na nga nagkakaigwan ng problema sa kalabaan kan Andaya Highway. Maga padagos pa manggiraray ang checkpoint na ngunyan na panahon na Christmas season. Ini bako na magkaigwanin pasakit sa mga driver kan anuman na bihikulo, kundi ini siguraduhon na maging ligtasan na pagbiyahe akan gabos na mga mapalaog asin mapaluwas sa probinsya ni na Camarines Sur. Kinakaipuhan lang sa bota sa gabos sa mga driver na kompleto ang sendang mga dokumento sa sendang pagbiyahe tanganin dahil magkaigwanin problema oras sa magkaigwanin na checkpoint sa sendang mga aagihan na lugar. Friendly checkpoint sa botan ginigibukan na PNP igdi sa probinsya ni na Camarines Sur. Iyan ang pahayag ni Regional Director Dison kan magkaigwanin na Regional Media Press Christmas Party kan nakaging aldaw duman sa Camp Simeon Ola. Yan tawid yun ang kateleponan kan mga bareta halig di sa BBS 91.9 sa pangaran ni Junel Cuba. Ako po si Oscar Ismenda, nagpapabot nin Merry Christmas sa gabas ng mga parantabay. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ini ang Kakampi Network News. Thank you sa imo okay mga pakinibali dyan sa BBS FM 91.9 Naga City. Oras siya ito kanya matugang eksakto alas 6:30 ng pag-aga at yan mabalik kita sa iba pa mga bareta, mga updates dyan sa Andaya Highway. Update man sa kabugtakang kasutuyang panahon sa samayang pagbalik dito po sa Kakampi Network News at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Iloilo mo niya na aga. Asin na at siya na paghapon. Mientras tanto sa agang bispiras ka na Pasko, Disyembre 24, sigido man na makusog na oran, mamatian, sagod sa 100 to 200 millimeters
sa may parte kan Camarines Norte, Quezon, asin Aurora. Katamtaman man sa makusog na uran, poon na 50 sa Sangatos milimetro sa mga probinsya kang Isabela, Aurora, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Salsabela, may Salsabela, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Oriental, Mindoro, Marinduque, asin Romblon. And sa aldaw mismo kang Kapaskuhan mga tugan, Disyembre 25, pigalaw man mangraray ang makusog na bagunas ng uran din 100 to 200 millimeters sa mga probinsya kan Aurora asin Quezon. Mientras tantong katamtaman man sa makusog na uran na may 50 to 100 millimeters sa ibang parte kan Southern Luzon, kabali po ang probinsya kan Camarines Sur. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niyato ko dyan, mga bareta sa lado lokal, mas halabang oras naabala ka mga biyahe pasirin duman sa Metro Manila o panaog sa Bicol Region sa parte kang probinsya kang Quezon kumpara sa parte kang probinsya kang Camarines Sur. Yan ang analisasyon kan Land Transportation Office matapos makwintada ang halabang oras kang biyahe kan mga gikan sa Metro Manila palaog sa Bicol Region asin na vice versa. Mas malala ang abala kan bulos kan trapiko sa mga lugar kan Quezon aron kan Calawag, Lopez asin iba pang banwaan duman sa probinsya kan Quezon na may problema ang tinampo na nagpapaabala ng halawig sa oras kan biyay kan mga motorista. Kinakarkulang 5 sa 5 oras ang naabala kang biyahe sa may parte kang Quezon kumpara sa probinsya kang Camarines Sur. Huli ka mga problema sa Rolando Anday Highway na inaabot ni 2 oras ang naabala huli kan baluyang abante ka na mga bihikulo. Mientras tanto, kasugma, informar kan Department of Public Works and Highways sa Bicol ada dapit sa sitwasyon sa Andaya Highway matapos bukasana ang 2 sa 3 seksyon para sa towi traffic. Mantang anatalang sarong seksyon sa may parte kan Lupi, Camarines Sur nagpaparagos ang trabaho as ibigalaoman na mabukas naman. Mientras tanto sa Daang Maharlika Highway duman sa parte kan Labo, Camarines Norte, binukasan naman ang porsyon kan sinambit ng tinampo na nagkagawa ng danyos huli kan pagtiris kan daga na naapiktaran ang tinampo. Nabukasan naman alas 5:57 ni pagkahapon ka nagtalikod na aldaw. Bosabiyon, luway-luway na nalusutan ang porsyon kan Labo, Camarines Norte para sa mga palaog sa Bicol asin pasiring duman sa Metro Manila. One-way traffic, particularmente para sa mga light vehicles. Mientras tanto, palagos mangganaray ang pagsapalaran ka mga biyaheros na nag-iiwas sa may parte kan Labo asin sa Andaya Highway sa pagi ka alternatibong rota magpun sa Santa Elena sagud sa Kapalunga duman sa Camarines Norte sa tahaw-kan makanos na kondisyon kan tinampo lalo na palagos ang pagbagunas ng uran asin ang halabang biyahe mangganaray. Mientras tanto, siniguro man kan PNP ang kapakanan sa seguridad ka mga biyaheros sa lugar lalo na kung banggi ninulita madiklom asin bibihira ang nag-iistar sa gilid kan tinampo o sa naghagad naman tabang ang PNP Bicol sa Puwersa kan Philippine Army para magtaon ng seguridad sa sinambit ng alternatibong rota sa parte kan Camarines Norte. Mientras tanto, sa pinakauring update ko yung pag-aaga mga tugang, may mga oras na marikas, may mga oras na mabagal ang bulos kan na trapiko dyan sa Kalabaan kang Rolando Anday Highway, particularmente sa may parte kan na Lupi, Camarines Sur. Yan uli kan na ipinapauto mangganaray na 30 minutos na stop and go interval kan mga bihikulo sa may porsyon na one-way traffic. Paragos para pagantabay ka mga taon kan Land Transportation Office para maparikas ang bulos kan trapiko sa lugar. Asin pagsitar sa mga nagbabalga sa trapiko, particularmente si mga nagka-counterflow kung saan sila tinitikitan. Ang LTO nagagamit naman ng drone tanganing
May mahiling kung isay ang mga nagka-counterflow sa halabang traffic asin pagabot sa puro, nayaon ang enforcer kang LTO, tulos-tulos pig-awardan ng ticket ang nagka-counterflow motorista na nag-aaram, nababantayan na palan siya ng drone sa taas. Nagpasalamat man si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur sa panagos na pag-update kan DPWH sa kondisyon kan mga patrabaho sa kalaban kan Rolando Andaya Highway asin man sa bulos kan trapiko. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na kaipuan sa DPWH ang pangaluyan na solusyon sa sinambit ng tinampo na parating raot na asin dahil na dapat na maotro ang siring na pangyari lalo na kung peak season, araw ka rin panagadang ang Kapaskuhan. Sabi ni Congressman Elry, dapat pakarayo na ang disenyo, bagon ang salang design, asin ang sistema kang konstruksyon kan DPWH sa Andaya Highway. Bilang alternatibo, panagos na pinagatutunod, ang panghaluin na solusyon na mapunduan ang Ragay Pasakaw Coastal Road para isumpay sa nagpapanagos man na Pasakaw Balatan Coastal Road. Dagos-dagos man ang pagtulod. Katuwang si Governor Luigi Villafuerte, Congressman Biggs Villafuerte, Pedraman na Anbicol sa Party List Congressman na mapunduan ang pagkonstruir kan Libmanan Sky Bridge 1-in-2 connecting Libmanan to Kanaman and Bagaraw bilang alternatibo sa halipot na oras kang biyahe palaog digdi sa siyudad kan Naga. Ultimo natong bareta kunyang bareta sa lado lokal. Mismong inako kan DPWH ang inatubang na sakripisyo kunyan ka mga biyaheros palaog sa Bicol, huliman kan nagraraning selebrasyon kang Kapaskuhan. Sabi kan DPWH, pinakabalalang uros kan trapiko pasiring sa Bicol region. Uli ka nagpapadagos na mga repairs sa mga major highways bako sa Rolando Andaya Highway kundi magpunduman sa may parte kan Quezon. Sabi ni Director Virgilio Eduarte kan DPWH, kung dati ang biyahe haling Manila pa duman sa Legazpi City, marikas na ang 9 hours. Kung mayong traffic, iningunyan inaabot ng haros 18 oras o lampas pa. Uli ka ni panagos na inabisuan mga drivers asin mga biyaheros na magbalon ng pasensya. Uli sa pigalauman na pagruso kan mga biyaheros na mapuruli sa kanya-kanyang probinsya para sa selebrasyon kan Kapaskuhan. Apura kayan ang pigalauman na pagbaralikan pagkatapos kan selebrasyon kan bagong taon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras yato ko niya matugang alas 6:48 ng pag-aaga. Sa satuyang bareta ko niyan sa luwas kang Pilipinas, kinumpirmar kan US military na duwang US Navy pilots ang buminagsak sa Red Sea. Nangyari sumutili huliban sa friendly fire kung saan salbado na nakaluwas ng eroplano mga piloto. Inot na sinabi ka mga Houthi rebels na sa idang pinabagsak ang F-18 fighter jets. Sabi bang kang US Central Command, bakong kagigibon ini ka mga Houthi asin aksidente na natamaan sinda. Nagkukulisan naman ang investigasyon mga otoridad dapit sa nangyaring insidente. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang iala po mga baretang sinulaan tabayanan sa Kakampi Network News. Kunyan pong aldaw na Lunes kunyan. kan Desyembre taon 2024 sa satuyang Christmas countdown kunyan mga tugang. One day, 17 hours and 10 minutes and 19 seconds Christmas na. Kaya pabutang giraray niya tuning advance Merry Christmas. Ang sa mga kababayan, ingat-ingat giraray ha. Nasabi kang pag-asa, sagud sa aldaw mismo kang Kapaskuhan, pigilaw man po ang pagbagsakan na uran. And sa mga naghahabol ng biyahe ngunyan, sana makabot ka mo sa destinasyon nindo. And duman sa may mga plano magbiyahe, magbarabakasyon, kung sa pagtubod nindo, maubos ang oras nindo sa tinampo, magpermi na sa nasarong dahil na magparalayas.
Sa pagkarang ka mga pagkiriman nato sa Kakampi Network News, naantabayan kita sa DWEB-FM Kamsur, dyan po sa Ringkunara, kaibahan ito naman si Noel Matubis sa Lado Teknikal. Nakaibahan naman ang KM Kakampi Partido, mga nagbareta si Danilo Oriana, si Dads Prado. Siriban ang BBS-FM, ang nagbareta si Ocas Menda, Junel Cuba, pati naman si Daryl Banyas, asin man si Amayo si Junel, and si Boyet Paneres. Haliban po digdi sa studio kan Kakampi Kamsor online sa Naga City. Kaya ba ko si Ken Palma sa Lado Teknikal na naglusot pa ng bantana bago bago nakaabot sa muyang studio ko niyan. Dahil naman binukasan ng gate. Ako po si Jun Bernas. Thank you kasi ng pagantabay. Babalos and Merry Christmas sa Indo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. KM Kakampi. Kakampi Kamsur.